Paano pare, iwan muna kita dito ha, at kailangan ko pang pumunta sa palengke. Paalam ni nanay kay Kuya Boyet. Walang problema Marian dyan, naman si Magda at may makakausap ako. Lihim akong natuwa nang malamang aalis ang nanay at maiiwan kami ni Kuya Boyet sa bahay. Nagkartinginan kami nito pag alis ni nanay. Agad ko itong tinawag. Kuya Boyet, tara, sabayan mo akong kumain. Agad naman itong lumapit, dala ang tasa ng kape na timpla ni nanay. Umupo ito sa harap ko pero agad akong lumipad sa tabi niya. Salo na lang tayo sa plato Kuya Boyet, sabay subok ko dito ng kanin. Ikaw talaga Magda, ginawa mo pa akong bata. Dapat nga ako ang magsubo sa'yo eh. Inagaw nito ang kutsara at sinubuan ako. Hindi ko naman yung tinanggihan. Kilig na kilig ako sa mga oras na yon. Masaya kami kumain at nagkwentuhan. Masayang siyang kausap, ang ganda ng ngiti at ang lakas ng dating sa akin. Magda, wala ka pa ba talagang nobyo manliligaw man lang? Iyon talaga ang inaantay ko galing sa kanya. Wala pa talaga akong nobyots ka kung may manliligaw man tiyak bastid agad sila sa akin. Ng mga oras na yun ay umaatake na naman ang kakaibang pakiramdam. Ganun ba? Tama yan, wag ka muna magnobyo. Lalo na pag taga dito sa atin ang manliligaw sa'yo. Bakit naman ano ang problema pag taga dito sa atin, Kuya Boyet? Basta hindi ko gusto para sa'yo ang mga taga rito. Hindi ko alam kung bakit nasabi niya yon, pero tama naman siya. Para kasing ang mga lalaki sa lugar namin ay puro manginginom. Ultimo mga kabataan ay laman lagi ng inuman. Maging ang tatay ko nga ay ganon. Para bang mga walang pangarap na umasenso sa buhay. Kaya nga humahanga ako kay Kuya Boyet dahil ibang-iba siya sa mga kalalakihan sa lugar namin. Hindi kasi ito mahilig magbarkada o makipag-inuman. Pag walang trabaho ay sa bahay lang ito lagi kape. At kwentuhan lang sapat na sa kanya. Napakabait din nito kaya siguro nagtitiwala sila nanay dito. At yun din siguro ang isa sa mga dahilan kaya hinahangaan ko ito. Halos kalahating oras na nakaalis si nanay pero wala pa ding nangyayari. Ni wala akong makitang senyales kay Kuya Boyet ng pagpaparamdam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. At bigla akong may naitanong dito na ikinagulat niya. Kuya Boyet, ano ba yung libog? Ano bang tanong yan, Magda? Ano nga kasi, pwede mo bang ipaliwanag? Alam mo napakabata mo pa at mahirap ipaliwanag sa ganyang edad pa lang. Gusto kong maintindihan, Kuya Boyet. Baka pwedeng ipaintindi mo sa akin ngayon. Pansin ko sa mukha niya ang pagkalito dahil sa mga hinihiling ko. Maiintindihan mo rin yun, Magda, pag umibig ka na at nagkanobyo ka na. Umiibig na ako, Kuya Boyet, ibig sabihin ba nun ay mahilig na ako? Humawak ito sa kamay ko at tumitig sa akin. Akala ko'y may gagawin na siya kaya inantay ko iyon. Pero wala itong ginawa. Bumuntong hininga lang ito. Marahil ay nag-iisip kung paano iyon ipapaliwanag. Alam mo, ang bogli ay natural na pakiramdam ng isang tao. Dalawang klase ang dahilan ng bogli, Magda. Una ay ang bogli na dulot ng pagmamahal. Yun bang nakadarama ka ng pagnanaid na mayakap at mahalikan ng isang tao dahil umiibig ka sa kanya o mahal mo siya. Ang isa ay dulot ng pagnanasa. Yun bang init lang ng katawan? Gusto mo ang isang tao at nagnanasa ka sa katawan niya, pero di mo siya mahal o di ka umiibig sa kanya. Masama bang maging mabogli, Kuya Boyet? Madga kung walang bogli, wala tayo sa mundo. Wala ka, wala ako. Kaya tayo nabuo dahil sa bogli. Depende na lang sa tao kung paano niya kontrolin o kanino at paano nila gagamitin. Madami pang sinabi si Kuya Boyet pero hindi ko na inintindi. Ang focus ko kasi ay kung paano may mangyayari sa amin. Nilagay ko ang kamay ko sa hita niya. Kuya Boyet, paano kung sabihin ko sa'yo na nakadarama ako ng bogli? Kanino naman? Hinimas-himas ko ang hita niya habang nakatitig. Nang malagkit at may panunukso. Pero medyo napahiya ako. Nang alisin niya ang kamay ko sa hita niya. Alam mo, Magda, hindi mo pa dapat. Hindi ko na hinintay kung ano pang sasabihin niya. Bigla ko na lang siyang niyakap at hinalikan. Ang akala ko'y madadala ko na ito dahil sa ginawa ko pero muli ay pinigil niya ako. Teka Magda, hindi ito tama. Bakit Kuya Boyet? Ano bang problema? Ayaw mo ba sa akin? Hindi ba ako maganda? Hindi mo pa maiintindihan, Magda. Ano pa ba? Ang hindi ko maiintindihan eh. Di ba pinaliwanag mo na ang lahat? Umibig ako sa'yo kaya nakadarama ako ng ganito. Diba yun nagsabi mo? Bugli na may pag-ibig o pagmamahal. May kulang pa ba sa akin? Hindi ba ako maganda muli kong tanong dito? Hinawakan ako nito sa magkabilang balikat at tumitig sa mga mata ko. Muli ay umasa na naman ako na may gagawin ito.
pero wala na naman itong ginawa. Magdadadating ang araw ay maiintindihan mo rin ang lahat ng sinasabi ko. Dahil sa pagkadismaya ay napaiyak ako. Niyakap ako nito at inalo. Bata ka pa talaga, Magda. Yung nararamdaman mo, kailangan mo yang kontrolin, kung hindi ay baka ikapahamak mo yan, Magda. Yumakap na lang din ako sa kanya kahit batid ko na walang pag-asa na may mangyari sa amin sa oras na iyon. Maya-maya ay nagpaalam na din ito. Naiwan akong nag-iisip at nakadarama ng hiya. Pinahid ko ang luha ko at inayos ang saril saka itinuloy ang pagkagayat ng langka. Ayaw kong malaman ni nanay. Ang aking pag-iyak, mabilis kong tinapos ang ginagawa ko at nagkulong ako sa silid. Pagdating ni nanay ay tinawag ako nito pero ang sabi ko ay masama. Ang pakiramdam ko, hinayaan naman ako nitong magpahinga. Dahilan ko lang yun pero ang totoo ay masama ang loob ko at masakit ang puson ko. Ang init na kasi ng katawan ko nang kaharap ko si Kuya Boyet. Ang akala ko kasi ay maiibsa na yun sa tulong niya, pero tinanggihan niya ako. Nilok ko ang pinto at muli ay iniisip ko si Kuya Boyet. Nakarating ako sa sukdulan dahil sa pagpantasya kay Kuya Boyet. Pero hanggang kailan ako magtitiis ng ganito? Kailangan gumawa ako ng paraan para makit sa akin si Kuya Boyet. Kailangan ko siya. Pakiramdam ko'y hindi na ako tatagal. Nang ganun lang, na pinapaligaya lang ang sarili. Naghahanap ang katawan ko, kailangan ko ng lalaki. Lalaking gagawa sa akin ang tulad ng ginagawa ni tatay kay nanay. Nagsimula akong mag-ayos ng sarili ko. Nagpaganda at nagdamit ng kaakit-akit. Yung alam kong magmumuka akong dalaga sa paningin ni Kuya Boyet. Hindi ako maaring pumayag na basta na lang niya ako tanggihan. Simula nang ipagtapat ko kay Kuya Boyet, ang nararamdaman ko ay mas lalong naging maalahanin ito sa akin. Madalas ay antayin ako nito pag-uwi at ihahatid sa bahay. Iniisip ko tuloy na baka gusto din ako nito. At natatakot lang na patulan ako dahil masyado pa akong bata. O baka natatakot na malaman nila nanay sakaling may mangyari sa amin. Naku pare, salamat sa paghahatid mo kay Magda ha. At least ay hindi na ako gaanong nag-aalala. Saad ni nanay kay Kuya Boyet nang minsang ihatid ako nito at tumambay sa amin. Wala yun mare, ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ni Magda. Napatingin ito sa akin pero inirapan ko ito. Naiinis kasi ako sa sinabi niya na kaligtasan ko lang ang iniisip niya. E paano naman ang kaligayahan ko? Mapapaligaya ba niya ako sa paghahatid niya sa akin? Hindi na sapat sa akin na inaalala at binabantayan niya lang ako lagi. Ang tagal na niya alam na gusto ko siya eh. Hanggang ngayon paasa pa din siya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang pakay niya sa akin. Kailangan ko ulit subukang akitin siya. Edad 15 na ako noon at mas nag-matured na ang katawan ko. Mas malaki, mas mabilog at may dibdib na ako na mas kaakit-akit. Tamang-tama naman na nang hapon na iyon ay wala pa si tatay at malamang ay napainom na naman. Kailangan na namang sunduin ni nanay. Alam ni nanay kung saan madalas uminom si tatay at medyo malayo yun sa bahay. Nagpaalam si nanay kay Kuya Boyet at nagbilin pa ito sa akin na ipaghain ko daw si Kuya Boyet para makakain. Umalis si nanay at yun ang hinihintay kong pagkakataon. Pumasok ako sa silid ko para magpalit ng damit. Manipis na sando at maikling short. Alam kong sino mang lalaki ay makit sa South Kong yun. Kuya Boyet, patulong naman, gusto ko sana ilipat ng pwesto ang higaan ko saan ko paglabas ng kwarto. Sumama naman ito sa akin pabalik sa silid. Pwesto ito sa dulong bahagi ng papagat ako naman sa unahan. Magkaharap kami at sigurado akong makita niya ang harap ko. Nakatingin kami sa isa't isa pero yumuko ako para bumuhat. Pero pansin ko ang pag-iwas ng tingin nito. Alam kong nakita niya kaya siya umiwas ng tingin. Pinausog ko pa sa kanya at muli ay yumuko ako, ngunit iwas na iwas pa din ang mga mata niya. Napapaisip tuloy ako. Bakla ba itong si Kuya Boyet? Gumawa pa ako ng paraan para makakit ito pero sadyang mailap si Kuya Boyet. Pinigilan kong lumabas ito pero nagpumilit itong lumabas ng silid. 2 beses na niya akong tinagihan. Nakalabas ng silid si Kuya Boyet. Ako naman ay nagpalit na ng damit. Ayaw kong makita ni nanay maganon ang suot ko. Sinusuot ko lang kasi ang damit na yon pag matutulog ako. Lumabas ako ng silid pero wala pa sila nanay. Wala na din si Kuya Boyet at hindi na ito nagpaalam na aalis. Maya-maya ay dumating na din sila nanay at lasing nga si tatay at susuray-suray. Ganun palagi si tatay. Laging lasing. Mas mahaba pa ang oras niya sa inuman kesa sa bahay.